Okay, let's eat. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this amazing food. I hope this will keep me longer. And no regrets for this because I love this food. Thank you, Lord. Amen. Okay, let's go. I had sarsyadong. Meron akong sarsyadong tomato and egg. And also, meron akong tortang sardines with sauce ng sardines. Okay. So, medyo malabo yung camera, but cares. Taste test. How I like it. Okay. Let's go. I'm gonna try my best to eat slowly talaga. Because it's something I wanna master. Kasi ang bilis ko kumain, legit. Kalma lang dapat tayo kumain. Ang isang demure na babae. And straight ang posture. And mindful. So, online class namin ngayon. Pero hindi ako nag-join. I'm sorry. I'm not even gonna lie about it, but hindi talaga ako motivated kapag online class. So, kahapon, dapat may pasok. Kaso, medyo late na nag-announce. Pero ayun, sinuspend pa rin. Nauna pa yung Malacanang kaysa sa mayor namin. I mean, ganun din naman. Ganun naman talaga. Pero ngayon, advance sila nag-suspend. Kahapon pa lang nag-suspend na. Pero hindi naman maulan. Pero, we can't speak too soon kasi baka mamaya dun pala biglang lumakas. Pero, syempre, bakit ko naman ima-manifest na bumagyo? So, sana nga matapos na yung habagat. Kasi hindi man siya bagyo. Pero yung expected naman na yun kasi every time during this time of the year talaga is maulan. So, it's not new. Last year din ganito rin yung nangyari. Like, puro ulan. So far ngayon, fulfilled naman ako sa mga ginawa ko. Kasi, na-accomplish ko yung mga dapat accomplish, yung mga, some of the to-dos ko, na-complete ko na rin. And, I even achieved doing the things na hindi naman included sa to-dos ko. Kasi, why not? Katulad ng lessons, yung mga activities. I'm so happy. And, ang sarap sa feeling na kapag may natatapos ka, diba? Kaya, exactly. And also, malapit ng birthday ko. Unti-unti pa lang siya nagsisink in sa akin. Kasi nung mga karang araw, wala pa akong pake. Pero ngayon, ramdam ko na. Pero, ayoko munang i-rush. Kasi, eventually, we'll get in there din naman. Tapos, masasabi ko na lang sa sarili ko, hala, nag-birthday na wala ako. So, we don't wanna rush things. We wanna focus on the present. The future can wait. And even though, yes, na-excite ako at some point, kasi iba talaga pag birthday mo, di ba? Pero, I don't wanna rush things. Pero na-excite ako, of course. Nasa akin pa rin naman yun, yung excitement. Sabi ko, magka-calorie deficit ako na isang linggo. Pero when I think about it right now, it sounds a bit unrealistic of me. Or sadyang hindi ko kasi ginawa. Pero no, I don't think I can. I don't think I can. I just wanna be mindful of the proportions. Kasi nga naman nakarang araw, medyo may hindi ako mindful pa rin sa mga kinakain ko. So, siguro ayun na lang yung pag-focusan ko for now. To be mindful of what I eat. Kasi nga, of course,
I don't wanna look bloated and fat on my birthday. If I'm gonna be honest, I mean, that's what I feel. Siyempre gusto ko namang i-present yung sarili ko ng good, di ba? Kaya, maybe being mindful before my birthday is a good idea. Cheers. Spicy siya. Pero masarap. I love this combo. It's not the first time na ganito yung combo ng pagkain namin. A big bite. Kalma lang. Kalma lang. Parang bilis nun. And by the way, yung sa TikTok ko, yung mga food journals ko, TikTok. Gusto ko na ulit bumalik sa pagiging consistent. Kasi nung mga nakarang araw din is parang may mga na-miss akong day kasi super unmotivated ako na i-film pa yung sarili ko. Pero naisip ko naman, di ko naman kailangan as in na i-record yung sarili ko every time nakakain ako. Like, at least, i-record ko yung makakainin ko. I wanna be consistent on that kasi gusto ko rin naman talaga. Ginusto ko rin naman talaga. Kasi, hindi naman talaga ako naghahabol, like, totally sa mga followers and likes. I mean, well, a little, of course. Sayang naman yung effort ko kahit papano. I mean, happy naman ako kasi may mga nakakapanood din naman. May mga nagko-comment pa nga, may supporter na nga ako. Tapos, may mga nagpo-follow na rin naman. I mean, it will eventually grow, you know, like, we don't wanna be desperate and we don't wanna rush things nga. Kasi, yun yung pinaka-priority ko talaga because I've been rushing things so much talaga before. Kaya gusto ko na i-regulate muna. Like, come on, why are we worrying for the future? And also, buwan ng wika namin, season, August, lagi naman. So, again, sumali ako sa talumpating handa. Nakuha ko na yung piece ko. Medyo, nabasa ko na naman na yung piece. And sumali ako sa bayang pagbigkas, which is, wow. Ganito kasi pag tingnan nyo yung ink. Kapag may ganito sa kamay ko, alam nyong pursige talaga ako mag-notes and all. Hindi, sumali ako sa bayang pagbigkas, which is by grade na, hindi na by section na competition. And yun nga, talumpating handa. Ang bala kong mangyari, sasabihan ko na kagad si mama dahil for sure kailangan ko ng attire and all. Para hindi kami mamroblema, di ba? And ayun, when I think about it right now, happy ako na yun lang yung sinalihan ko kasi no on the spot, yung naghahanap sila ng mga sasaali dun sa mga events. Ang lakas ng loob ko na sabihin na, hala, sasali rin ako sa ganito, ganito, ganito. I mean, maganda naman siya and may tiwala naman ako kaya ko, pero ang dami naman nun masyado, di ba? Like, imagine sinalihan ko lahat ng yun. Kasi ang haba ng mga piece, I mean, siguro kasi grade 12 na rin naman. So, happy ako na yun lang yung sinalihan ko. And magkakaroon pa kami ng sayaw. Dun sa, of course, by section na presentation para sa buwan ng wika. So, yun, namili na sila, nag-votings na sila ng sayaw, and mostly pinili nila yung Karinyosa. And meron kami doon, by partner siya, te. Medyo kinakabahan na ako, kasi by partner, pero ayoko muna isipin yan, okay? Let's not think about that. No, I'm not gonna think of the partner, blah, blah, blah.
Okay, and for breakfast pala, ang rarano na pinagsabi ko, pero pakialamig ba? So, for breakfast, super fulfilling, happy ako sa breakfast ko. And I don't wanna feel guilty about it. Kasi before, kung ikukumpara ko yung naging breakfast ko kanina to the way of thinking that I had before, sabihin ko sa sarili ko, hala, ang dami. I'd punish myself, force myself na, hala, for dinner, ganito, ganito. Pero ngayon talaga, pinaprioritize kong hindi muna i-guilt trip yung sarili ko. Kasi sarili ko na nga to eh. I-guilt trip ko pa. Like, let's just enjoy what we had, okay? So, kanina dapat pandesal kami, kaso naubusan ng pandesal. So, nag-buns na lang kami. Tapos, nagluto si mama ng scrambled egg. Tapos, coffee. So, ayun rin sa coffee this past few days, I'm so back. Tinatry ko na ulit yung mga 3-in-1 kasi before, regulate ko na nga yung pag-inom ng black coffee. I mean, good thing naman yung black coffee, pero it's just that na-miss ko yung freedom ko sa kape. You know, kasi pinipilit ko kasi yung sarili ko before na, hala, bawal yan, ganyan-ganyan. Pero fuck that. Sorry. Tapos, ayun, 3-in-1 na kape. Tapos, yun nga, yung buns. Tapos, may Mickey pa. Which is meron pa rin. So, feel ko kakainin ko yung mamaya. Pero, hindi mo natin isipin yan. Okay. Cheers. Also, exam na namin sa 24 yata. Or something. Basta yon Monday or Tuesday yata yon. Kasi nga, dapat this week yon. Kaso naurong kasi nga puro kami suspension ng ilang araw. I mean, halos isang linggo kaming nasuspend. So, inurong nila. So, ang bala ko, dahil midterm na yon and medyo seryoso na siya kumpara dun sa first exam namin, which is yung preliminary. Of course, kailangan na nating mas bonggahan. Yung mga naging resulta naman ng exam ko sa preliminary is confident and happy ako kasi mataas din naman and alam ko naman sarili ko na pinaghirapan ko yon kasi nga super unforgettable nung prelim kasi medyo na burnout ako gawa ng work immersion. Pero kasalanan ko rin naman, I take accountability for that. Pero this midterm, since marami pa namang araw before yung midterm, gusto ko nang mag-review na kagad. Kasi ugali ko before, kung kailang malapit na exam, doon pa lang magre-review. So, ngayon, at least, may knowledge na before exam, di ba? So, this midterm talaga sabi ko, gagalingan ko, I will make myself out of all proud. My parents, God, my friends, everyone. But, sa akin talaga mostly, I wanna make myself proud. And, kasi this midterm na rin is labasan na rin ng grades for the first time sa grade 12. So, kailangan maganda ang maipakita natin sa parents ko kasi feel ko deserve ko ng mataas na grade. And, ayun, I deserve to treat myself talaga without feeling guilty. So, ititreat ko talaga yung sarili ko. I don't care. Okay. Another bite. Ang dami ko talagang gustong bilhin sarili ko. Kaso pag when I think about it, parang gluttony lang siya. No. Pero deserve ko talaga ng yung mga things na inisip ko this past few days. Tinapay, any form of tinapay. You know, I had a big obsession with breads. Kopya. Lagi siyang umano sa utak ko. Tapos, banana bread, dude. Pati yung chinelas na bread dun sa amin.
Gusto ko siya. I want it. Kaso, at the same time, I feel like I deserve to take a break. Kasi, even though kinikrave ko siya ngayon, lagi ko naman siya kinakain. Like, I think wala pang week na hindi ko makain nun. You know, what? I'm so happy na inintroduce sa akin ni mama yung tinapay na yun, tsinelas. Siguro, for those who doesn't know, it looks weird, oo. Kasi ang laki niya, like, pag binili mo yun, tapos visible siya, medyo nakakahiya. But at the same time, don't judge a book by its cover. So, don't judge the bread by its appearance. Kasi kahit na gano'n yung appearance niya, I mean, by the name itself, chinelas, it made sense. Ang sarap niya, te. Like, worth it siya. Like, what do you mean 7 pesos lang yun? Kaya nga gusto ko siyang i-gatekeep kasi imagine nag-trending yun. Tapos tinaasan nila yung presyo, diba? That would suck. Like, ako to, I'm the OG, tapos tataasan yun. Akala ko nung una, invento lang siya nung bakery doon mismo. Pero yung pala, matagal na pala yun. May nag-search ako kasi nga, nagkikrave ako nakaraan, tapos bigla ako napag-google. Chinelas, like, sa bakery lang ba na yun, na-invento yun? Tapos, nung pagkaano ko, meron din pala, like, talagang, siya, like, medyo uncommon lang sa mga bakeries. But, bro, I love bakeries so much. I'm so happy that these local bakeries exist. Kasi, what do you mean? Like, walang laban ng kahit na ano pang mamahaling mga cafeteria sa mga local bakeries. Like, call me cheap. No. Because, girl, local bakeries are the shit. Walang makakapantay dun. I've been yapping. Sorry about that. Pero I love bakeries talaga. Like, one day talaga, isang araw, ititreat ko yung sarili ko sa different kinds of tinapay. Tapos naalala ko, parang deserve ko ng tinapay sa Clyde's. Isa pa yon. I'm so happy na si mama yung nag-introduce din sa akin nun eh. Yon, Clyde's. And, ayun, napakaganda rin, affordable ng mga breads. Like, ang daming option. Tapos, inintroduce ko sa kaibigan ko. Ngayon, gaya-gaya na siya. Imagine, inintroduce niya na rin sa ibang friends. Like, no. I-gatekeep ko na talaga tong mga nadi-discover ko. Ang sama. Pero no. I feel like I deserve that. Feel ko. Pero if you ask me, yung price ng, kunwari, yung price ng isang bread dun sa Clyde's, like ilang bread na siya dun sa local bakeries. Pero at the same time, ano naman, we'll figure it out. Okay, let's not speak too soon kasi hindi pa naman exam, hindi ko pa birthday. Let's not rush things kasi eventually mangyayari din yun. And I look back to this video, like mapapasabi na lang ako, ganun pala iniisip ko nung mga nakaraan. And by the way, another topic. Wait lang. Another thing, ayun, I'm so happy na na-introduce din ako dun sa app na called Substract. Kasi nung una, meron ako yung app na Medium. So, mga puro articles lang siya, like, personally, like, about sa life, blah, blah, blah. Tapos, na-discover ko tong Substract. Sabi nila, mas better sa Medium. Which is, when I think about it right now, actually, oo. Kasi, di ba nga, I have this habit of walking around the house dito. Tapos, kikinig ako sa music, mag-daydream.
Pero minsan nakaka-bored din na puro ganun na lang. Kaya I'm so happy na habang naglalakad ako is nagbabasa ako ng mga articles or journals dun sa Substract. Kasi girl, ang ganda. Okay, like, for my opinion, it's the new Instagram/Facebook na para sa akin. And this time, i-gatekeep ko talaga tong Substract. Okay? Kasi alam ko naman na hindi lang naman ako yung user, pero I'm so happy na na-discover ko yun kasi ang dami ko talagang natutunan sa mga perspective about sa life, sa self-growth of other people. Like, kapag nagbabasa ka ng mga ganun, like, parang nakaka-inspire, you know, parang namulat ka kagad sa life. Like, oh my gosh, life is happening right now. So, ganun yung naramdaman ko. And, ayun nga, additional activity yun habang naglalakad ako kasi nga, everyday habit ko na yung pag-walking, which is a good thing for me, of course. So, at least hindi nakaka-bored kasi I can hit my goal steps and read some inspirational articles. Kaya, Substract, whoever made you and whoever is in the Substract app, I love you guys so much and I'm so happy you guys existed. Ewan ko, ang saya na nagyayap ako ng ganito. Like, siguro naririnig na ako ng mga kapitbahay ko, pero personally, I don't think this is the first time na narinig nila akong nagsasalita ng ganito. And to think na kausap ko yung sarili ko, so what? Ano naman, kung kausap ko yung sarili ko, at least, hindi ako nakikipagplastikan to anyone. There's no one draining me. There's no one inspiring me to be bad person because this is me, the unfiltered me. And even though i-post ko to social media ko, especially sa YouTube channel ko, I don't care. This is my life. This is how I wanna treat my life. You know? Okay. Let me think kung ano pa yung pwede iyak. Oh. So, I feel like I wanna do this on a separate video talaga. Kasi ang inspiring nung nabasa kong article, I don't know the right term, pero parang article do sa Substract. And medyo natamaan ako, pero like in a good way. You know, like, ikaw yung pino-point out nung yan doon sa article mismo. Pero at the same time, parang namulat talaga ako na talagang ayun. Ang dami kong plano, okay? Pero at the same time, I cannot be a hypocrite and say things like that and do absolutely nothing about it. So, i-share ko yung ilan na aalala ko ngayon kasi mamaya baka makalimutan ko pa. Una is the pre-birthday thoughts. Ano daw? Pero ayun, basta hindi pa yun yung perfect title. Basta yun, ang bala ko, di ba, ilang araw na lang birthday ko na. So, gusto kong i-share yung mga, kunwari, sa 16, which is my current age bago mag-birthday. Like, let's say, mga things na natutunan ko or na-experience ko during my 16 years. Ay! Hindi, ayun, 16 years old. Mga natutunan ko as a 16 years old. Ayun, on a separate video. Tapos, the next day, habang nagka-countdown, palapit ng palapit sa birthday ko, another one is, let's say, example pa lang naman to, pero pwede ko rin mga ilagay, mga bagay na gusto kong ma-experience for my 17. Ayun. Tapos, may message ng 16, oh my gosh, ngayon ko lang ito naisip. Message ng 16 years old self ko for my 17 years old self. Diba? So, mamaya, tatamarin na naman ako, pero hindi. Gusto ko siya gawin kasi parang ganda. I don't even care kung may makakapanood man o hindi kasi gusto ko lang talaga nakafocus lang sa sarili ko and I'm gonna be perfectly honest. Kaya,
bala ko gawin yon. So, maybe I will even start now. Talagang start ko na ngayon. And yung to think about starting right now, isa rin yung sa mga natutunan ko talaga dun sa app na Substract. Like, talagang nakaka-motivate siya. Like, may mga times na parang mapapaisip ka, ako tong example nila. 'Di ba? Like, for example, yung katulad ngayon, yung sinabi ko, yung starting right now. So, I had this mindset of waiting for the perfect timing. Pero, katulad ng sinabi nila, what about starting right now? Which is talagang nag-struck talaga sa utak. Like, ano bang hinihintay ko? Bakit ba ako naghihintay ng perfect timing when I can literally start right now? Like, I don't have to figure all things out immediately. Because if I start right now, I'll eventually figure things out. You know, like, there's room for improvements, experience, explore, everything. Like, bakit ba ako obsessed sa paghihintay ng perfect timing? Like, I'm only just a human after all. Like, what? Another bite. Mm. Medyo maaraw ngayon, which is a good thing. Pero sana maging consistent na yan. Pero at the same time, hindi naman natin makakontrol yung flow ng bagyo. Pero ewan ko ba, ngayong week, nakita ko yung mga posts like super yung baha sa iba't ibang lugar, mostly sa Manila. Ewan ko matagal na yun, pero parang ngayon lang. Like, parang mas malala pa yung pagbaha ngayon compared nung last week. Or meron na nung last week, pero hindi pa siya masyado ganun kaano. Pero, I did not expect na, like, living in the Philippines, you will already expect. What the heck? Sorry. Expected na yung pagbaha. Pero nung nakita ko yung mga photos and videos, like especially sa TikTok, kasi alam mo na, mga Filipino, like I'm not trying to glaze kasi Filipino ako. Pero yung mga Filipino, like, imbis na maging concern, gagawa sila ng TikTok content na parang mas masaya pa sila. I mean, parang coping mechanism na yon. Alam ko naman na concerned din naman sila, pero why not do a content about it, 'di ba? Pero grabe, ang tataas ng baha, okay? Kasi in-expect ko pag sinabing baha, oo, baha. Like, katulad dito, binabaha rin dito, yung hanggang sa paa. Pero sa kanila talaga, like, abot na sa binte or hita. Like, pinagpapray ko na sana mabigyan na ng solusyon yon sa mga politicians dyan. And I'm gonna be perfectly honest, wala akong full knowledge about sa politics, okay? It sounds a bit shameful, you know, as a Filipino myself. Pero, whatever the case is, sana mabigyan ng paraan, magkaroon ng konting konsensya yung mga talagang corrupt talaga na government or something. Pero, ayun nga, sana mawala na yon. Kasi super hassle yon sa mga businesses, sa mga estudyante, to everyone. Kaya sana mabigyan na ng solusyon. Kaya nga, sana wag na masyadong malakas yung mga pag-ulan. Okay, let's eat. 30 minutes na, magto 30 minutes na pala ako dito. Pero I love it I'm so happy na nag-yap ako ngayon. Kasi kung hindi, kanina pa ako tapos, siguro ngayon, tapos na ako maghugas, mag-toothbrush, kumain, obviously. Pero I'm so happy na in this way is na parang natuturuan ko yung sarili ko na dahan-dahan lang kumain. Kaya sana ganito na lagi. Gagawin ko nga to lagi. Walang makakapigil sa akin. And also pala, sorry, need more water. By the way, ganito pala yung collection ko ng water everyday. Like, see this.
3 bottle siya. Tapos, nakaka-refill ako ng 2 to 3 times. Diba? Panis. Our hydrated queen pala. Hindi, I'm so happy na isa rin yun sa mga bagay na kahit ako hindi ko na-realize. Like, na-realize ko lang ngayon na iniisip ko siya. Like, nagkaroon na ako ng magandang relationship with water. Siguro nga yung nung maging conscious ako sa body weight ko, meron talaga mga pros and cons. Isa na nga sa pros doon yung super naging mindful ako sa water. Kasi before, isa sa mga bagay na binabrag ko is never pa nagka-UTI. Okay? I feel like it has something to do with water. Kasi talaga namang, naman ako sa tubig. Like, hindi naman ako yung klase ng tao na parang walang paki sa tubig. Alam niyo yun? Like, it sounds a bit harsh. Pero may mga tao talaga na gano'n. Wala silang pakialam sa tubig. Like, ako, may mga times na hindi ko maiwasan yun, especially kunwari pag nasa school. Like, talagang may times noon, kahit nung grade 11, which is last year, na parang, hindi ako pala inom. Like, marirealize ko na lang na hindi ako uminom pag uwian na, kasi puno pa yung tubigan ko. Tapos nung LM, parang papagalitan pa ako ng parents ko noon. Which makes sense as growing up talaga. Tapos minsan, ibang kaklase ko pa iinom, diba? Like, what the heck? And may mga times na events, like for example, mga events, parang more on pala may ganito, tas hindi na nakakapagtubig. So, ito, nung naging medyo mas conscious pa ako sa weight ko, parang nagkaroon talaga ako ng mas magandang relationship pa with water talaga. Kasi ako yung type na, siguro noon, like let's say, hindi mo na ngayon. Like, may mga times na parang wala akong pakialam sa tubig, pero may part sa akin na nagigilty ako kapag wala akong tubig sa katawan. Like, you know, like, mapapaisip ako, puro na lang ako ganito, palamig ha. Parang gusto ko ng tubig. Like, parang automatically magka-crave, maghahanap na yung katawan ko ng tubig. Which is maybe a bare minimum din, kasi maybe, hindi lang naman ako yung ganun. Pero, happy pa rin ako na may ganung part sa akin. I love myself talaga. Pero eto nga, nung naging conscious na ako sa weight ko, parang nagkaroon talaga ako ng mas healthier relationship with water talaga. Kasi, minimake sure ko talaga that I stay hydrated for the rest of my day. Tapos, ito nga, kahit nga si mama ko hindi niya na na-realize siguro na puro dito na lang uminom. Kasi dati, sa bote kami na maliliit. Pero ngayon, kahit siya, nire-refillan niya na ako ng tubig dyan. Kasi alam niya na, ito yung lagi kong pinag-iinuman. Kaya, ayun, ang sarap sa pakiramdam. Kaya, for my future self, I hope you don't stop what you already done. So, I'm so happy na in a good relationship ako with water. Just do this. And by the way, another one. Hindi. Yesterday, kasi nga, Sunday yesterday. Tapos naggroto si mama, namili siya ng konti. And ayun nga, nag-request ako sa kanya, gusto ko ng kamote, ganito. So sabi niya, bibili siya sa grotto. And she actually did. I mean, no isang araw pala, like, ang bilis ng oras, ang panahon. Kasi Tuesday na ngayon. So, what? No. Bumili siya Sunday, tapos niluto niya nung Monday, which is kahapon. So, ayun nga, nakatikim ulit ako ng kamote kasi I love kamote. I can literally eat kamote for the rest of the day. Ayun, bumili siya. So, medyo surprise ako na mataas daw yung presyo kasi bala ko ang bumili ng pansarili. Ayun. Tapos bumili siya. Ayun yung breakfast ko. And ang sarap. Na-miss ko talaga. I love mama talaga kasi pinapakinggan niya talaga yung mga gusto ko minsan. Kaya, I love mama. Tapos, I dare na makipag-away pa sa kanya. Like, what am I even thinking? Another bite.
nanahimik. Nanahimik si bakla. Okay, medyo patapos na ako. Happy ako kasi, oh my gosh, ngayon pa lang matatapos kumain. Like, this is rare to me. Siguro makita nyo ako kumain ng mabagal kapag nasa labas ako kasama ibang tao. Pero no, this time, I wanna do this hindi lang for performance talaga. Gusto ko na talagang i-romanticize or gawing lifestyle yung pagkain ng dahan-dahan. Kasi nga, I did my research and it helps with digestion, which is I kinda believe din naman. Kasi pag ang bilis-bilis ko kumain, parang ang bloated ko, lagi akong ganito. Like, ang hirap ilakad nung bloat mo sa tiyan. Kasi, syempre, pag nilunok mo kagad yung kinain mo, diba malaki pa yon. Basta, you already know what I mean. Kaya, I wanna be mindful of it. This is almost the last bite na. Naglalag na yung phone ko. Sa tagal nito. I'm so happy, ah. Okay, this is the last bite. I think, sama ko na to. And here's cheers for our last bite. Super fulfilled and super fulfilled. Let's pray. Amen. Thank you, Lord. And isa pa siguro, kung mabilis ako kumain, siguro nakailang kanin na ako. Kasi kanina pa lang, bago mag-video, bago ko plano mag-video, iniisip ko na kagad na hala, mapapa second rice ako. Siguro kung mabilis ako kumain, ganun yung nangyari. Pero ngayon, no. I'm so happy right now. I don't wanna look so dramatic and all, pero call me dramatic, whatever. It's really what I feel right now. And that's all. So, medyo nagigilty na ako kasi minissed out ko yung mga online class. Hindi. Babawi ako. I'll see what I can do. So, maybe after this, wash ako ng dish. And I'll do some walking muna para ibaba yung kinain ko. And that's all. See you later!